Hi guys! So, this YouTube video is para sa mga taong naghahanap ng romantic partner sa life nila. Boyfriend, girlfriend, fiancé, gusto mo na ba magkaasawa? So, the moment na mapanood mo tong video na to, hopefully tapusin mo hanggang dulo para malaman mo kung ano yung ibig kong sabihin. Kung paano mo nga ba mamamanifest yung iyong special someone in your life or special person, anything. But yeah, so bago ko simulan yan guys, kung hindi mo pa ako kilala, I'm Daisy Mailom and 5 years and counting na po akong Law of Attraction and Personal Development Advocate. And I do live stream, I do post contents all about Law of Attraction, all about universal laws, all about manifestation, spirituality dito sa YouTube channel na to at sa TikTok. So yeah, anyway, how to manifest your special someone. How to manifest your specific partner in your life that you want in your future. Girl. So, lagi sa akin natatanong sa TikTok. But anyway, ito na. Ginawa ko na tong video na to para mabalikan yung lahat. So, number one thing na dapat mong gawin is you have to love yourself. Girl, you have to emit that love frequency sa sarili mo na hindi mo kailangan ng ibang tao, lalo na ng opposite sex or sa partner na doon manggagaling yung happiness mo and yung love mo. So kahit wala kang partner, kaya mong dalhin yung sarili mo. You can be happy, you can enjoy life, madami kang ginagawa sa buhay, busy ka sa buhay. Kumbaga, hindi umiikot yung mundo mo sa isang tao lang. So, kailangan, bago ka mag-manifest ng specific person in your life, kailangan buong-buo ka na. Yung pagkatao mo. Kilala mo yung sarili mo, mahal mo yung sarili mo, at nag-invest ka sa sarili mo. So, prioritize yourself. Yun yung number one. And then, the second thing, if nagawa mo na yung part 1 na yon, is kailangan, kapag mag-manifest ka, is dapat specific yung characteristics, the personality, job, nationality, health niya, gusto mo, yung status, no? Importante yan. Dapat isama nyo kung single, married, ang gusto nyo. Ay, wag naman kayo magjowa ng married, kaloka girl. Pero dapat laging single ang i-manifest nyo, okay? So, anything under the sun, like, wag lang specific name and specific person. Okay? Against yan sa universal laws. Dapat kung magmamanifest tayo is focus only on the characteristics, no? Yan, a confirmation from the universe. Only on the characteristics, personality, hobby, anong work ba yan, anong traits niya, di ba? Doon lang tayo magpo-focus at habang iniisip mo yon, wala kang iisipin na specific person in mind. Talagang yung gusto mo lang sa future partner mo. Gusto mo ba mahilig magluto? Gusto mo ba matangkad? Gusto mo ba morena, mestiza, chinita, chinito? Di ba? Moreno, girl, tall, dark, and handsome. Ano ba? Gusto mo ba yung mga nag-gym? Gusto mo ba architect, engineer, lawyer, doktor? Ano bang mga gusto mo? So yun, doon ka mamili. So the third step is you have to write it down on a piece of paper para mas bongga. Mababalikan natin, okay? So, sulat mo as if nandyan na siya. So, i-address mo kay God yung letter. So, Dear God, Dear Lord, Dear Jesus Christ, Dear Universe. Kung anong tawag mo sa kanya, lagay mo dyan. Tapos sabi mo, thank you po kasi finally, meron na akong partner in my life. Dumating na siya. At kung ano po yung sinabi ko sa inyo, ito po yung characteristics niya, ito yung personality niya, ganito yung age niya, blah, blah, blah. So, ikwento mo doon kay God, kay universe, na as if you're so grateful na nandyan na yung partner mo. Kahit in reality, wala pa siya. Hindi mo pa siya nakikita, hindi mo pa siya nakakasama, hindi pa siya nag-exist sa present reality. Pero, you have to write it down as if nandito na siya sa present moment. Okay? So, the third step, the fourth step, third na yun, di ba? The fourth step is you have to visualize
everything. With emotions, of course, no? So, hindi lang enough na you write it down on a piece of paper. Kaya kasi kailangan yon is para lagi mo maalala. And it's a combination, no? After you write it down, you visualize with the intense emotions, with attitude of gratitude, as if, no, ramdamin mo, ano yung feeling na minamahal ka na ng tama? Ano yung feeling na nandyan na siya? Ano yung feeling na finally, na-attract mo na yung taong gusto mo talaga? Like, makasama sa buhay mo. So, kailangan malabas mo yung ganong emotions in the present moment, ramdamin mo kahit wala pa talaga siya sa harapan mo. In that way, mas mabilis natin ma-attract siya sa reality. Okay? So, basta wag specific, specific name and specific person in mind. Only the characteristics. Kasi nga, karmic kasi kapag ka ganyan, kapag ka mag-manifest ka ng specific person, may babalik sa'yo. At hindi maganda yung balik, no? It's either ma-obsess ka dun sa tao or yung tao yung ma-obsess sa'yo. Magiging karmic yung relationship nyo. So, puro toxicity yung mangyayari. Girl, mas maganda na pag nag-manifest ka, yung inorganic way, natural way, according pa din sa God's law. So, in accordance with God's laws or the universal laws, para suwabe lang, no? Pagka ganun, alam mo na siya na yun. Hindi pa siya nadating, hindi mo pa siya nakikita, pero alam mo nag-exist na siya. Matter of time na lang, ma-attract mo siya sa reality. Anyway, the 5th step is to let it go. You have to let go and let God do the work for you. Tapos ka na no? Tapos mo na yung mga steps na sinabi ko at ginawa mo na naman ng tama, na-emit mo na yung tamang emotions. Just have to let it go. You let God. Then you have to be so in tune with your emotions at this specific time frame. Kasi kapag hinaluan ka dito ng doubt or worry or any negative emotions, overthinking, na baka hindi ko ma-manifest yan, imposible. Lalong hindi siya dadating sa life mo. Crucial yung part na yun So kaya kailangan ma-maintain mo lang yung high frequency sa detachment. So you let it go. Kumbaga hindi ka na hayok magka-jowa, hindi ka nagigil, hindi ka na uhaw magka-jowa, hindi ka na mababaliw kung wala kang jowa. Alam mo yung parang hindi na doon iikot yung mundo mo, doon sa notion na single ka. So, kailangan, by this time, you have to act as if nandyan na siya. So, hindi ka nagigil sa sa partner. Parang, ramdam mo na, ayan na siya, di ba? So, you let it go and you let God. And then, it's already yours Dadating siya. Pero gusto ko maging specific ka sa characteristics kasi baka malito ka. Kapag super general terms lang yung nilagay mo sa manifestation or sa prayers mo, kasi baka mamaya tendency, ang ibigay ni God sa'yo is madami. Tapos, same characteristics. So, for example, ang sinabi mo, God, ang gusto ko po yung may takot sa Diyos. Tapos si God, di lang naman sinabi mo, God, gusto ko po may takot sa Diyos para hindi niya ako saktan. Girl, tapos ang pinadala sa'yo ni God after 1 month is 10 lalaki o 10 babae na may takot sa Diyos. So, sino doon yung pinagdadasal mo? Pare-parehas sila. Diba? Paano yun? 10! Girl! Diba? So, kaya kailangan maging specific ka para kahit lituhin ka ni universe, sa time na dumating na yung manifestation mo, hindi ka malilito kasi specific yung characteristics na nilagay mo. Gets? Kasi meron ako ditong mentor sa TikTok, si One Tactic. Shoutout sa'yo, One Tactic. But last year yon na-engage siya. But yung kwento kasi ng love story niya is single siya, of course, nung nag-enter sa live stream natin sa TikTok community. Wala pa ako nun dito sa YouTube, konti pa lang yung upload ko. Pero, lagi siya nanonood nun dati. Like, for 2023 ata nag-start yon.
wala siyang jowa. So, yun yung gusto niyang manifestation. So, sinunod niya lahat ng sinabi ko dito. Lahat ng sinabi ko, as in yan. At the only criteria na kakaiba sa kanya, okay, kahit nituhin siya ni God or ni universe, meron siyang nilagay sa manifestation niya na pag yun yung nakita niya sa isang babae, pag dumating yung moment na makilala niya yung babaeng yun, alam niyang yun ay mapapangasawa niya. So, ang nangyari, nagkatotoo. Ang nakalagay doon, syempre ito yung characteristics, ganyan-ganyan. Medyo general pa rin kasi yan kasi pwede naman may katulad, di ba? Pwede naman sabay-sabay madaming babae at the same time na ganun yung characteristics. Pero what sets apart yung babaeng yon na minanifest niya is ang gusto niya, parehas sila, ayan o, confirmation from the universe. Ang gusto niya, parehas sila ng hilig, which is yung about sa K-pop. Kasi mahilig siya sa K-pop artist and merch ata, yun, mga K-pop idol. So parang may isang grupo ng K-pop na sabi niya, pag itong babaeng to ay yun din yung gusto, na parehas kami ng K-pop group, ibig sabihin siya na yung pakakasalan ko. Ay girl, nakilala niya. Nakilala niya yung babae sa isang event na parang nag-aano ata sila noon, yung cosplay ba ang tawag? Nagko-cosplay kasi siya. So, doon yung nakilala yung girl. Hanggat sa, parang ang bilis nung pangyayari. Nag-ano na siya. Alam na niya yun yung pinag-pray niya yung babaeng yun. Kaya, hiningi na niya yung kamay sa magulang. And engaged na sila. And I think, ewan ko kung kasal na sila sa moment na i-upload ko tong video na to. Or, malapit na silang ikasal. Or, I don't know. Basta, but congratulations, One Tactic. I'm so happy for you. At finally, na-attract mo na yung tamang babae para sa buhay mo. At doon sa mga nakikinig ngayon sa video na to, hopefully ikaw din, katulad ni One Tactic na ating kaibigan dito sa community natin sa Law of Attraction, is ma-attract mo din yung tamang tao para sa'yo. At yun yung isa sa mga prayers ko sa'yo sa nakikinig ngayon sa akin. Deserve mo yan. Okay? So anyway, hopefully, sa comment section ng video na to, i-update nyo kami kung na-attract nyo na ba yung tamang tao. Aantayin ko yan, guys. And, yeah, congratulations in advance. Thank you so much for watching. See you on the next one. Bye!